tara na po at samahan niyo po ako magluto ng seafood ginataang laing. Let's go! At ito na po mga kapudi yung aking laing na hinimay. Napansin nyo, tuyo na siya, pero ito medyo sariwa pa. Supposed to be, luluto ko siya after one day o nung hapon. Hindi na po nasikaso kasi nagkaroon nga po tayo ng pa-order ng Shanghai sa bahay ampunan, tapos kinabukasan lechon. So okay lang naman kasi hindi ko naman po siya binilad. Kumbaga ito po ay air dry, pero air hindi po siya sa dryer na machine, doon lang po sa loob ng bahay. Yan, at binibiling-biling ko to, ginaganyan-ganyan ko siya para yung mga sariwa niyang parte ay pumaibabaw ng mahanginan. Ayan, so okay na, hugasan lang natin at ready na natin siyang igisa. Ayan na po natin ang ating mga kalan. Bali, habang nagigisa ako ng laing ay magpipirito na rin tayo ng tinapa. So pinag-iisipan ko po kasi kung mas masarap yung tinapa sa laing or yung hipon. Mas masarap po kasi yung tinapa, mayroon po siyang smoky flavor. So ang gagawin ko na lang po ay sasawag ko pa rin yung binili kong mga hipon. Ito na po siya, nalinis ko na. Medyo malalaki yung natagpuan ko ng isang araw. Pinreserve ko po muna dahil yun nga po, nabisi tayo. At ito na lang yung sasawag natin. Ngayon, yung namang tinapa ay i-partner na lang natin sa laing. At kung may sumobra, ay pwede na po pang tanghalian at dinner na yon. So, lalagyan ng konting mantika dito sa kabila dahil yung tinapa. Bumili po ako kahapon ng 2 balot ng tinapa. 100 po, 3 piraso malalaki. So, yun po yung gagawin ko ng lunch at hapunan. Tapos may pipirito ko na ito, Hungarian sausage po ito, hickory po babas yan, smoked cheesy Hungarian. Sabi nila masarap, pero nakatikim na ako niya, nasarapan ako. Hindi lang ako nakatikim ng itong brand. Ang brand pa po nun parang ano pa parang sa ibang bansa pa po ata, or baka lang yung style ng packaging at saka pangalan ay galing abroad. So ito dito lang po, locally made lang ito sa Pilipinas. So sabi nila masarap, so sabi ko sige, ito try ko kasi mahirap na maniwala na masarap. Siyempre pag tindera ka, sasabihin mo masarap, pagka hindi iba, walang bibili. So ayan, mainit na ating mga mantika. Mabilisan lang po ang ating pagluluto ng laing. Meron tayong sibuyas, bawang at 2 siling pula. Wala tayong siling panigang, masarap din may siling panigang. Igisa ko siya hanggang siya mag-brown. Tapos sa kabila, salangan natin yung ating tinapa. So pinili ko yung malalaki, 6 yan. So 103, 6 kami kasama si kuya. Ayan, pirito na natin. Medyo matalsik ata itong tinapa na to Japayuki po tawag nila dito, galunggong, pero ibang klaseng galunggong. Mas masarap daw po yung maliliit na galunggong yun, pero para siyang salmon. Ayan, brown na yung ating ibang bawang. Sabi ko yung ibang sibuyas bawang kasi ito muna ang ating hipon ang ating igigisa. So set aside po natin yung lagyan natin ng konting asin. Para magkaroon na siya ng lasa. Yung mga ating tinapa ay luto na po iyan. Dahil nilaga na yan, tapos pinutukan. Kaya bago niyang pirito na lang. Hindi naman masarap yung toasted. Pero sa akin po yun. Yung hindi ako masasarap parang toasted. Kayo, bahala po kayo kung gusto nyo ay toasted. Ito, once na nag-change color lang, iaalis na natin dito sa kawali. Pero tira ako ng sibuyas bawang sa gilid para naman sa laing yun. Kasi ayoko ma-overcook yung hipon. Umibigit yung balat, ang hirap balatan. So ito, kaya hipon, kung gusto ng mga bata, pwede nilang piliin yung hipon lang kung ayaw nila ng laing. Pero alam ko, kumakain naman sila ng laing. So yan, bilhin na natin yung ating tinapa. Napansin nyo, yung iba hindi makulay, di po ba? Hindi madilaw. Kasi po,
Pinapahiran lang po nila ng ano yan, ng atswete oil. Tapos ang pinapahiran lang nila yung parte na nakikita ng tao. Yung nakapailalim, ito nakapailalim ko kaya wala siyang kulay. So ayan, hintayin natin yan maluto pa sa loob ng 3 minutes. Balik tayo sa hipon, i-iris na natin sa kawali. So, magandahan nga ako, lalaki. So sana makatagpo ko ng ganyang kalalaki. At yun ang ipanglalagay natin sa pantaping sa pasit malabon. At may pa-order pa tayo. So lakasan natin yung apoy at lalagay ko na po yung ikalawang piga. Medyo frozen pa siya. Sabili ko kahapon, nilagay ko sa freezer. Yan. Bago natin i-add yung ating stem ng laing ay tunawin muna natin yan. So dalawang gata pa rin yung binili ko. Mas masarap kasi magata. Napakatamis nyo, napaka-savory. Tayin muna natin matunaw yung ating yelo bago ilagay yung stem. Yung stem po ng laing ay hinugasan ko. Nakita nyo hindi siya naglagkit kasi po medyo dry pa nga siya. At ito na, ilagay na natin muna nauna yung stem. Halo, halo. At habang hinahantay natin yung makuluan ay hugasan ko naman po ngayon yung dahon ng laing. Ayan na yung ating dahon ng laing. Parang hindi rin tinablan ng tubig. Ayan, para pa rin siyang sariwa na hindi tinatablan ng tubig. Tingnan lang natin at i-flip natin ng tigisa. Sabi kasi nila pag daw hinalo, magiging makati ang laing. Pero parang feeling ko naman, kaya lang naman nagiging makati ang laing. Merong mga laing na talagang makati at hindi pa siya luto. Kaya ganun. Ayan, napansin nyo, diba? Parang na-absorb agad ng laing yung tubig. May dalawang piga. Kasi nga po, dry po siya. Tapos, bilhin na uli natin itong tinapa, isang bilhin pa. At mamaya, iahon ko na siya sa mantika. Yan yun, absorb na yung tubig. Ito ba? Maglagay tayo ngayon ng konting tubig at matakpan natin. Bago natin i-add yung dalawang gata. Konti lang. Takpan natin ay natin makuluan sa loob ng 5 minuto. At iahon naman natin yung ating tinapa. So ayan, dito sa stainless. Ito pong stainless namin ay marami. Baka magtaka kayo kasi isang ganito ginawa kong pakainan ng aso. Pero nandito lang yun sa baba. Ay! Nakatok naman siya pag masyadong malakas. Ang mantika. Ang apoy. Kumakain din po ba kayo ng laman loob ng tinapa? Ako pag ganyan mga ganun kung gusto ko, kaya lang lakas niya sa uric acid mo. Pero mas maganda, hinaan ko po uli yung apoy ng ating kalan. Ito na po uli yung pangalawa nating tinapa. Portasik na naman tayo dito sa kusina. Mamaya lilinis na naman tayo. Clean as you go. Yan. Check natin at i-flip uli natin. Yan. Meron po kasing tao na ang gusto sa laing ay yung nagmamantika dahil tuyong-tuyo na yung kanyang gata. Ako po kasi gusto ko yung medyo may sabaw. Yung creamy. Maputing maputi pa yung ating gata. Ngayon pwede na natin i-add ng piga kasi nagyayelo pa din siya. Para unti-unti na siyang matunaw. Yan. Ang ipangpapalasa ko lang dyan ay patis lang. Kasi may asin naman na yung ating hipon. Pero alalay lang kasi nga baka maalat na yung ano, pag ilalagay natin ng asin sa hipon.
Pag natunaw na yan, tsaka natin i-add yung ating hipon. So, pailalim natin yan para tuluyang matunaw. Yan. At takpan natin para makulog yung init. Yan. Pwede natin bilhin uli yung ating tinapa. Dalawang salang. Ay, napanghalo ko yung ating panlain. Okay lang naman kasi isda naman yan. Pero mas madali ko pambilhin itong isang ipit lang. Ito na lang din po ipipirito yung ating Hungarian sausage. So kasi nyo ba't hindi ko inuna yung Hungarian sausage kaysa sa tinapa? Kasi may cheese po yun at saka baka may konting sugar. Pag pinirito natin dito baka dumikit yung ating isda. Check natin yung ating laing. Wow! Sarap! Yan. Ito, konti-konti lang po yan. Pansamin lang. Nangabitin pa kami dyan. Yan. Pang side dish na lang. Kasi konti lang po talaga yung ginawa ko. Parang nag-crave lang ako kasi nga doon sa tulingan. Kaya lang, ano pong nangyari sa tulingan? Naiulam na po namin. At nasarapan si nanay. Sabi niya, masarap daw pala yung peritong tulingan. Kasi lagi pagka may tulingan, ginagataan namin. Para raw kasing ang texture ng laman niya ay tuna, di po ba? Habang niluluto ay tumitigas yung karne. Ngayon, sabi ko, siguro ka ako kaya malambot kasi nga maliliit yung tulingan, bata po. So, baka meron namang malalaking tulingan at meron talagang maliliit. Ganun po. Ngayon, i-add na natin yung ating hipon. Sarap ng ating laing, hindi po ba? Ayan, at takpan uli natin bago natin takpan, haluin po muna natin. Ayan. Medyo tinapat ko lang sa camera para meron tayo pang screenshot. At hayaan pa natin siya maluto sa loob ng 5 minutes. Tingnan natin alisin yung ating tinapa dito. Sarap pag nakaharap yung may gulay oh. Appetizing tingnan pagka may gulay. Or baka nasanay na lang yung ating mata na pagka tinapan galing yan ang gulay. Ngayon naman yung Hungarian sausage yung ating ilagay. Sa masiselan, pasensya na kayo at ito pinagpirituhan ng tinapa yung aking pinagpirituhan ng Hungarian sausage. Kasi parehas naman din siyang may smoky flavor at least ma-absorb ng ating Hungarian sausage yung smoky flavor pa ng tinapa. At least po talaga sa tinapa, talagang yung pinausukan. Ito po kasi sa ibang bansa siguro talagang pinausukan nila, pero ito po feeling ko shortcut to, nilalagyan nila ng smoky flavor to yung pong nilalagay sa ginagawang ham. Yan, yung malalaking ham pang ano po, pang Pasko. Check na natin ang ating laing. Kasi kanina nagdagdag ako ng konting tubig kasi po baka matuyo, baka dumikit sa ilalim. Ngayon, titikman ko yung lasa niya kung okay na yung alat niya. Ayan, pinigit sa ilalim. Tama lang pala yung ating pagkakabukas ng takip. Interest kasi paparami yung ating laing. Paparami rin yung gata at paparami rin yung panahog na kailangan. So, taste ko lang. Medyo matabang siya. Sarap sana niya yung maanghang. Pero maanghang na siya. Yan, taksakan natin siguro ng mga 1 hanggang 2 kutsarang patis kasi talagang medyo matabang siya. Yan. Pwede naman na ginisa mix or magic sarap yung ilalagay nyo, nasa sa inyo. Or chicken cubes, shrimp cubes, pwede rin.
Alam nyo, masarap po ito sa pasta. Yung laing pasta. Magpakulo lang kayo ng... Ay! Pumutok, aray! Pasta noodles. At yan po yung gagawin yung toppings at sauce. Ngayon, dapat meron kayong gata na nakulo, na nakabukod, para yun po yung ipo-pour ninyo para lalo siya maging creamy. Pwede rin siguro yung Nestle cream. Ano po? Tapos putok ka na, bibiginin na kita. Papahiwatig siya na, bibiginin na. Tikman pa natin yung ating sauce kung okay na, at papatayin na natin yung apoy, takpan lang natin para lalo pa siyang maluto. Okay na, sakto na. So napansin nyo, hindi ako naglagay ng luya. Hindi po kami mahilig na may luya yung aming laing. Opo, pero naman, pwede naman po yung hindi ko siya igigisa. Ayan, tikman na natin yung ating Hungarian sausage. Tikman ko na nga eh. Kaya lang nalubat ko kasi yung ating camera. Mali ako. Kaya po siyang sugar. Para ka pong kumain ng chicken hotdog. Yung chicken hotdog po yung kulay light brown. At ayan, may mga cheese siya, lalaki oh. Pero mas masarap siya. Kaya mas masarap yung nabili ni nanay dati, yung malalaki. Kasi medyo matamis siya. Pero maanghang din. Ito maanghang po. Pwede na po. Mura lang naman din kasi. Yan. Ayan mga kapudi. Nakaluto na po tayo ng seafood laing or ginataang laing. So yan, sana po ay nag-enjoy po kayo at natakam na naman tayo sabay-sabay at ma-inspired para po magluto po ng ganito. So kung sa abroad po walang ganito, alam ko sa mga Asian store mayroon pong mga direct na, yun nga lang po, dahon, walang stem. So yan po. Thank you for watching po. Ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Bye-bye. Umusok-usok pa. Ang init. Kain na po tayo. Unlimited rice.